Ako si Brent, isang guro sa isang public school na kilala sa aming lugar. Dito ko nakilala ang aking nag-iisang si Leona. Isa ding guro. Maganda ito, sexy at kakaiba sa lahat ng aking nakilala. Kaya pinagtiyagaan kong ligawan siya hanggang mabingwit ko ang matamis niyang oo. Sa totoo lang, siloso akong tao. Ayaw kong may umaaligid kay Leona. Kaya kahit hindi pa ako ready na magpamilyay, pinakasalan ko agad ito nang wala sa oras. Yun lang, ayaw ko pang magkaroon ng anak dahil alam kong mahirap. Iniiwasan ko kasing malaking responsibility. Iyon na dapat seryosohin. Una, naming pagsama bilang mag-asawa. Naging mabuti naman ang lahat. Dahil sa umiinom siya ng pills. Ayaw niya. Sana, kaso ako na lang ang nagsuggest. Isang hapon noon, dahil sa maaga akong umuwi sa aming bahay. Pagbukas ko sa my door, madidinig kong may nag-uusap sa loob ng dining room. May katawanan ang aking misis na si Leona. Napatigil ako't nakikinig lang sa mga usapan sa loob. At napagtanto kong may kasamang babae ito. Napatigil ako sa paghakbang nang maramdaman nilang andon ang presence ko. Pa, andyan ka na pala. Gandang hapon, ma. Lumapit si Leona sa akin, saka inasikaso ako. Kinuha nito ang aking bag at nilagay sa sulok. Maasikaso kasi ito sa akin. Tuwing dumarating ako, iyon ang nakagawian na nito. Pa, kilala mo si Myra? Siya yung kumare natin na nanganak ng binyag sa anak ng ate ko. Hay, oo nga pala, ma. Nahalangan ako sa dalawa. Dahil ng mga oras na yon, ay hindi ko din magawa ang dating ginagawa namin ni Leona. Dahil sa may bisita ito, kaya tumuloy na lang ako sa may kusina. Naghugas ng kamay at uminom ng tubig. Nang pumunta sa may kusina, si Leona. Pa, pwede bang dito na muna si Myra? Kung okay lang sa'yo. Ma, okay lang. Ikaw ang boss, kaya ikaw ang masusunod sa bahay. Lika nga dito. Sabay yakap ko kay Leona ng mga oras na yon. Saka naman pumunta sa may kusina si Myra. Sumunod ito. Nakakaistorbo ba ako sa inyo, Mars? Nako, hindi naman Mars actually. Nakausap ko si Brent na dito ka na muna sa bahay mag-stay. Okay naman sa kanya. Bumaling ng tingin sa akin si Leona. Saka nagpatuloy na nagpaliwanag ito. Pa, okay lang diba na dito si Myra muna tumuloy habang naghahanap pa siya ng apartment? Ha? Okay lang ma. Kasi kaibigan mo siya. Sinabi ko naman sa'yo na pwede kasi nga kaibigan mo siya. Salamat kumpare. Pinaalis kasi ako sa tinutuluyan ko. Pinagsilosan ako nang walang sa oras. Hayaan mo na yun, Mars. Dito sa bahay, open ka. Kaya kalimutan mo na sila. Tugon ni Leona sa kumari naming si Myra. Lumipas pa ang mga araw. Naasiwa ako sa umaga kasi paggising ko na magbanyo sana ay hindi ko na tinutuloy. Natitigilan ako sapagkat nakabukas nga ang door. Pero nasa loob ng banyo si Myra. Hinahayaan lang nitong nakatiwang-wang ang door. Kaya sa tuwi na, pinagsasabihan ko si Leona
napagsabihan niya si Myra. Pero safety na din dahil makailang beses ko siyang nakikita. Kaya nasanay na din ako sa ganong setup. Pero sa totoo lang, lalaki ako. Kaya hindi ko na maiwasan na magustuhan at maapektuhan sa nakikita ko. Na pinapakita naman ni Myra na para bang sinasadya niya ang lahat. Lalo pa, wala na noon si Leona sa bahay. Mas nauna na itong umalis dahil may meeting silang mga babae sa campus. Kaya kami na lang dalawa ni Myra sa bahay ng mga oras na yon. Dahil sa 9 AM na, nagpasya akong bumangon mula sa higaan at pumunta sa may kusina. Nabutan ko si Myra doon. Sa totoo lang, maganda si Myra. Kahit sinong lalaki, mabibighani sa ganda niya. Pero hindi ko na pinapansin ang mga bagay na yon. Lalo pa, faithful ako kay Leona. Napansin ako ni Myra na andon sa kusina. Nang lumapit ito, "Brent, gising ka na pala. Gusto mo pagtimpla kita ng kape?" "Sure Myra, salamat." Walang anuman yon. Ang aga ni Leona na umalis ng bahay. "Oo, kasi may meeting sila." "Salamat nga pala Brent. Pinag-esteem mo ako sa bahay ninyo." "Naku, Myra, syempre, kaibigan mo si Leona. Kaya no worry. Ito nga pala ang kape mo." "Thanks Myra." Ngumiti lang si Myra sa akin. Saka kumindat. Hindi gawain ng matinong babae yon. At alam kong nagpapahiwatig, nagpapapansin si Myra. Kaya nang walang ano-ano natabig nito ang kape sa may lamesa. At tumapon sa aking shorts. Halos mapahiyaw ako't mabilis na tumayo. Dahil sa mainit na tubig na tumilapon. Lumapit si Myra at akong tutulungan ako. Alam kong sinadya ni Myra ang lahat dahil matagal ko nang nahuhuli ang mga pinapahiwatig nitong tingin. Nang kumuha siya ng towel para ipunas sana, ay umiwas na lang ako. Bahagyang lumayo sa kanya. Sinabi ko na lang na okay lang ako. Humingi naman siya ng paumanhin. "Sensya na Brent, di ko sinasadya." "Okay lang Myra, papalitan ko na lang ang basang shorts ko." Mabilis na akong lumayo kay Myra. Simula noon, umiiwas na ako kay Myra sa bahay. Lalo na pag kami na lang naiiwan sa loob ng bahay. Kahit na hindi pa oras ng aking work, ay umaalis ako dahil hindi ko maiwasan ang tukso nito sa akin. Faithful ako kay Leona at ayaw kong sirain ang tiwala nito. May mga time pa na sinasadya niya ang lahat. Gabi noon, tinawagan ko si Leona sa kanyang phone. "Ma, asan ka na? Ba't di ka na umuwi ng bahay? Ang sabi mo, uuwi ka na." "Naku pa, mamaya na lang pa. Mag-start pa lang ang party dito." "Okay, ingat ka dyan ma. Okay pa, bye." "Bye na, di ko na madinig ang ingay dito." Kabado man ako ng mga oras na yon, ay wala akong magawa kundi mag-stay sa bahay. Kasi gabi na, nasa room na ako ng aming mag-asawa. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Si Myra ang andon. "Ikaw pala Myra, may kailangan ka? Gusto mong magmerienda Brent? May binili akong burger." Sinabi kasi ni Leona na mamaya pa siya makakauwi. Actually, pinabili niya ito.
para sa'yo. Baka daw hindi ka pa nag-dinner. Sabay abot nito sa akin ang naka-plastic na foods. Sabay thank you. Dito nang taktong isasarado ko na ang door. Nang lumingon ito uli sa akin. Sabay sabi, "Kung may kailangan ka pa, Brent, dito lang ako." Gulat ako sa sinabi nito sa akin. Lalo pa nang biglang lumapit siya sa akin. "May sasabihin ka pa ba sa akin, Myra?" Actually, wala na, Brent. Thank you nga pala." "Thank you? Saan, Myra?" "Sa pagpayag mong tumira sa bahay ninyo." "Naku, wala yon, Myra. Kaibigan ka ni Leona." Pinagdiinan ko ang salitang kaibigan para hindi mapansin na iniwasan ko siya. "Alam mo, Myra, maganda ka." "Thanks, Brent. Wala yon. Totoo naman. Siguro kung hindi ko nakilala si Leona ng maaga, malamang pag ikaw ang una kong nakilala, baka ikaw pa. Ikaw pa nga ang naging misis ko." "Char, palabiro ka talaga, Brent." "Thanks ulit." Saka tumalikod, umalis na si Myra sa harapan ng door. At sa totoo lang, malakas ang dating ni Myra at muntikan na akong nadala dahil sa gandahan nito. Buti na lang may biglang bumulong sa akin na may asawa na ako at iyon ay si Leona. Kaya ng gabi ding iyon, nang dumating si Leona sa bahay, ay sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng muntikan na sanang kay Myra ko na ipabaling ang aking atensyon. Kaya magdamag kaming hindi lumabas ng aking misis sa aming room. "Magtapat ka nga sa akin, Brent. May relasyon ba kayo ni Myra?" "Ano bang klaseng tanong yan, Leona? Kaibigan mo pa? Pinagsisilosan mo?" "Babae ako, Brent, at kilala kita. May mga time pa nga na pag dumating ako sa bahay, nagtatawanan kayo. Ang saya-saya ninyo. Nagselos ka ba sa kaibigan mo, Leona?" "Oo, Brent. Ikaw ang nagpatira sa kanya sa bahay, tas kung ano ang iniisip mo. Pero sa totoo lang, wala ka naman dapat pagselosan, ma. Dahil i-confess ko sa iyo at aaminin na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay." "Talaga, Brent?" "Oo naman, ma. Dahil ikaw ang nakauna sa akin. Char!" Nang lumaon, umalis na si Myra sa house dahil na din sa biglang naging selosa na si Leona sa kaibigan. Hindi ko naman masisi na ganun siya mag-isip. Mas okay naman yon sa akin para makaiwas na din kay Myra sa pagpapahiwatig niya. Kaya sa ngayon, may dalawa na kaming anak ni Leona. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pagtangkilik sa ating channel, Lorrie V Special Story.